Makadiyot. Akong basahon sa 1 Pedro chapter 1, 18 to 21. Nasayran usab ninyo kung unsa ang gibayad aron maluwas kamo gikan sa pagkinabuhi walay pulos nga inyong napanunod sa inyong mga katigulangan. Ang gitubos kaninyo dili mga butang nga walay sama sa bulawan o plata, kundili ang bilinhong dugo ni Kristo. Sama si Kristo sa karnirong hinlo ug walay diferensya nga gihalad ngadto sa Dios. Sa wala pa mamugna ang kalibutan, gipili na sa Dios si Kristo nga mahimong atong maluluwas. Karon lang niining ulahing mga adlaw siya gipaila sa Dios, gibuhat niya kini alang kaninyo ug pinaagi kang Kristo, nagtuo kamo sa Dios nga mao ang nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya. Busa ang inyong pagtuo anaa sa Dios ug naglaom kamo kaniya nga kamo banhawon ug pasidunggan usab niya. Amen. Gisulat diri nga nagbayad sa atong mga sala mao ang nating karniro nga mao si Kristo ug walay laing sakripisyo ang kinahanglan sa Ginoo kundi ang nahamiling dugo lamang sa iyang bugtong anak. Kay giingon sa Episo 2:8-9, kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Kristo. Kung kini gasa gikan sa Dios ug dili pinasikat sa inyong binuhatan, busa o lagayoy makapasigarbo. Amen. Ug tungod kay grasya lamang kini, amo kamong ahagod sa pagpamarog ug awitan ug pagdaig o paghimaya ang buhing Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Lift up your voices as we sing to our loving Father. Amen. Amen. Let us all give a clap offering to our living God. Thank you, God, for gathering us together. Thank you, Jesus, for your love abounds in us, oh God. Makasasalagi pa sa ilong sila inuginuan mga matagiablihan isagog ni mong mga ilong nga na sila sa gugma mo o misalikwa sa dalan mo pagkatahong gayon sa gugma sa atong amahan. Ipadala niya ang bugtong anak sa pagluwas. Gitubos ka, gibalaan, gigiyahan o gisagapan, matahong gayon ang gugma niya. Amen. We thank you, God, sa kaluoy mo,
pagkataong gayon sa gumasa atong amahan. Gipadala niya ang bugtong anak sa pagluwag. Kasi Pagkataong gayon sa gumasa atong amahan. Ipadala na ang bugtong anak sa pagluwas. Gitubos ta gibalaan, gigiyahan mong isagapan, matahong gayon ang kumanaw. Amen. Pagkatahom gayot sa gugma sa amahan, nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving us. Thank you, Lord Jesus Christ, for you died for us. The Father has established that we should be called His sons and daughters, precious in His sight. Greater love this world had never seen. When He hung on the tree of life, such a thing for dirty sinners like you and me. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee. Oh God, thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Your love is patient and humble and kind. Your love is greater than our sin. Greater than all my sin. It always protects and trusts and hopes and will have no end. It's your love that lifted me up from the depths, set my feet on a solid ground, made a firm place to stand. Lord, I always trust in your loving hand. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee. Oh God, thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me. How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me. How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me. How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history,
Lord, you died for me forever. My praise will go. Oh God, thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you Thank you for loving me. Thank you, Jesus. for loving me. Let's sing this. Thank you for loving us. Thank you for loving me. Thank you, Jesus. Thank you for loving me. Thank you, God. Thank you for loving me. Thank you, Lord. Thank you, God, for your unfailing love. We thank you, Jesus, sa imong tunokong korona. Nagiula imong dugo alang sa among mga sala. Your love, O Lord, is immeasurable. Your love, O God, even reaches to the heavens, O God.
basahon sa 1 Corinto, Kapitulo 1, versikulo 24. Apan alam kanila ng mga tinawag, mga Hudyo o mga Griko, si Kristo mao ang gahom sa Dios o ang kaalam sa Dios. Kaya ang binuang sa Dios labaw pa ka maalamon kaysa mga tao ug ang kahuyang sa Dios labaw pa ka kakusgan kaysa mga tao. Kay hunahunaa ra ang pagtawag kaninyo mga igsuon. Dili daghan mga maalamon sumala sa mga kalibutanong sukdanan. Dili daghan ang mga makagagahom. Dili daghan ang mga hamili sa pagkatawo. Apan gipili sa Dios ang binuang alang sa kalibutan aron sa pagkaulaw sa mga maalamon ug ang huyang alang sa kalibutan gipili sa Dios aron sa pagkaulaw sa mga kusgan. Ang mga ubos o kahimtang ug ang mga sinakli ug mga sinilikway sa kalibutan gipili sa Dios bisan ang mga walay bili aron ang mga bilinhon nga butang mahimong walay kapuslanan. Aron dili makapasigarbo ang tanang tao diha sa tubangan sa Dios apan tungod kaniya kamo anaa kang Kristo Hesus nga gihimo nga atong kaalam gikan sa Dios pagkamatarong, pagkabalaan, pagkatinibos aron nga sumala sa nasulat ang magpasigarbo pagpasigarbuha diha sa Ginoo. Mao kini ang pulong sa Dios. Amahan namo nga nasa langit, Ginoo, salamat Lord. Lord nga ikaw may nagtawag kanamo God. That is why Lord ikaw ang nagtawag ug nagpili kanamo para Lord pakawawan katong mga katao Lord nga naibili silang kaugalingon. Salamat Ginoo nga kami mga katawhan nga way bili o God. Busa Lord nga nihimo lamang ming bilinhon tungod sa dugo ni Kristo God. Salamat Lord sa among naangkon. Lord nga kaalam Lord, labi na ang pagkamatarong, pagkabalaan ug pagkatinubos. Ug himuha Ginoo, amo lamang kang himayaon ug pagkasigabuhan ang ngalan lamang ni Kristo. Dalaygon ka Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Let us praise our God forever and ever. My Redeemer's love is deeper than the depths of sin and hell. He who was enthroned in glory came to bring us to himself. My Redeemer's love is wider than the bridge my sins have made. He reached down into my darkness. He alone has power to save. Deeper than the rolling seas, higher than the mountain peaks. Your love is all I need. My Redeemer's love is stronger than my fiercest enemies. He will hold me in the tempest. Through the flood he carries me. My Redeemer's love will lead me through the deepest valley. He will shepherd us. He will shepherd me and guide me. He will never keep me.
steadfast love, O Lord, is unmeasurable. Oh, how deep, how wide is your love for us, how vast it is, O God, for sinners like us. My Redeemer's love grows sweeter as eternity draws near. I'll enjoy His love forever at His throne for endless years. My Redeemer's love will fill me on the day I see His face. I will love Him back forever and forever and forever sing His praise. Sing His praise forever and forever sing His praise. And forever sing His praise. We will sing His praise and forever sing His praise. Deeper than the rolling seas, higher than the mountain peaks, your love is all I need. Your love is stronger than the rushing wind, shattering the power of sin. Your love is all I need. Hallelujah. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Amen. By grace, you have been saved. Thank you, God. We praise you forever and ever because you are worthy of all adoration, of all honor, of all praises and worship. Hallelujah, oh God. Thank you, Jesus. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground.
with the precious blood of Christ. Thank you, God. For in Christ alone, we are secured by His love. In Christ alone, His sacrifice through His death and resurrection is perfected. No guilt to life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ, as no power of hell, no power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hands till He returns or calls me home. Here in the house of Christ, until He returns or calls me home. Here in the power of Christ, I'll stand. Hallelujah. Give glory to Your name alone, oh God. We thank you, Jesus. Amen. Let us all give a clap offering to our loving God, the Father in heaven. Amen. May hapon sa tanan, I believe we have first-timer here. Please, ari diri sa atubangan. We welcome you, brothers and sisters, Welcome. with the love of our Lord Jesus Christ. Please, ari sa atubangan. Beloved, let us love one another as Christ loved us. Beloved, let us love one another. Let us love one another. Love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not, knowing that God, for God is love. God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7. Beloved, let us love one another. Let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not, knowing that God, for God is love. God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7. Amen. Beloved, Jesus loves you. You may now be seated in the presence of the Lord. Oh, ako nang gipos kay maglingkod. Praise Lord, dalaygo ng Dios, night church announcement, gamay, dako di ay. OT 105, class start is, ako lang kay sakit pa ko tutunlan, keep in touch lang ta. Bito, ang IBI nga klase is, maybe next day, mo lagi keep in touch lang mo, message lang ko. Kung mawa na gini ugma, padayon ta, kuan. So, IBI ha, keep in touch ba. Kay sakit pa ko tutunlan ron. Salamat ko sa Ginoo nga nakabarog pa ko dinhi. Nga kuan. Mato IBI, keep in touch lang. Per meeting every Thursday, alas 6 sa gabi. Nag-start na sila last Thursday. Ako awkate na to kay gilantan gitong kaso ko ato. Dayon, women's ministry, February 15. So mag-resume na silang first meeting. February 15.
pink. Anya, prayer and fasting. This coming Saturday. Move lang ng workers. February 8, no? Ano sa na siya? First Saturday na? Second, listen, prayer and fasting iniga next Saturday. February 8 din he start 8:30. So, mga na ato ang schedule. So, kana nga February 8. So, palayo ko please yung Bible sa 2 Timothy. Padayon ta, aning part 2 lang. Akong gi-part 1 pa, kay akong gi-define ang matag, unsa ang meaning sa matag sala, mga batasan nga naa dinhi sa 2 Timothy. So, 2 Timothy, palihog ko tudlo pod sa uban, ang di kibaw mupakli, tudlo ilang, asa dapit ang 2 Timothy, chapter 3. So, kung tanaan ni mong kalibutan, daghan na king fake news. Di ba? Daghan sang mga fake shoes. So, kung sa pa nga class A ba na? Fake dress. Di ba? Fake face. Ano ba na yung fake face? Di ba? Makita daw nata thank you. Thank you, T. Sa ato ang generation karon, there's a lot of things nga gipangmuhat gyud nga mga fake na, either class A, even parts sa sakyanan na class A, replacement, anything. So if you look at right now, daghan sa mga fake pastor, fake churches, di ba? Fake ministry, o labas na fake teaching or false teaching. Gikan sa sinugdanan, actually, nakigbatok na gyud ang Ginoo sa kamatuoran. Sa iyang nasud ang sala sa Garden of Eden. Di ba? Giunsa man pag-ilad si Adam of Eve, di ba? Trura sa question, sa lies, bakak. So, even to the time of Prophet Ezekiel, they cry out pa for peace, and yet, fake day nga peace ilang gipangayo. Manang wa gyapoy kalinaw. O even right now, daghan yun mosto, bubatok sa pulong sa Dios og ilaron ang mga tao palayo gayud sa Ginoo. Mo na ang kalibutan karon na puno na gyud mga mini magtutudlo. Mo nang kadaghanan na to, daghan kitag question. Di ba nga nganong daghan makayong simbahan? Nganong daghan makayong pagtulunan? That's a legitimate question actually. Because Satan ang yawa is muhimo gyud sa mga pamagi para manlinlang gyud ang katawhan sa Dios. Mo ni nga usa ka butang nga kita naata sa nakata sa panahon karon nga namiligro na ang simbahan. And sadly, ang matag usa ka nato nasayod nga ni-exist na pero di sa ta kabantay kung mao ba na sila. Tinuod ba na sila? Sakto ba na sila? Or di sa ta makailala o mailhan nato sila. So, nay uban dili makaamgo nga peligro ni sila. Kaning mga pundok or kaning nga pagtulunan nga gihimo din. Nay uban sa dinhi nga mga mini nga mga magtutudlo nga pundok. Mingon sa ta nga ayo na sa tagda kay mga mini na sila nga pundok. Or para sa uban mingon ra pod Kristiyano man na sila. Lahi lang ilang hunahuna. Mao na ni ron. Di ba? May utalahi may lang hunahuna kaysa atua. So these are the things nga we need to learn good because there is an absolute truth. Naagyo'y sakto nga kamotoran. Mao ni ang pulong sa Dios. Manang angay na tong masabtan. So maybe some of us na question ta but importante gyud ang ebanghelyo. Kay kung kasabot jud kas ebanghelyo deeply inside sa imong heart, kasabot yung ka kinsa si Kristo, kasabot sa ka kinsa ka sa atong pagkamakasala, actually, makabantay yung ka unsay fake nga pagtulunan. Mao na nga usa sa mga butang yun. So, mao ni karon nga atong tikon, kay pagkahuman sa pagkagawas ni Pablo sa una niyang pagkapiniriso in AD 62,
dito sa Rome sa Acts 28, after lang siyang fourth missionary journey nga nisuwat siya ni Timothy, to 1 Timothy sa Titus dito, si Pablo na priso na pud under Emperor Nero in 66 and 67 AD. So makita mo, it's a 3 years lang nga freedom, 4 years freedom. Nga makita na to ni Paul, niya na priso na pud siya. But ang pagkapiniriso niya ikaduha, lahi atong pagkapriso niya sa pagkauna. Kaya ang pagkapriso niya atong pagkauna, kaya nga naman, na siya mga visitors. Niya, nara siya sa barracks, nara siya apartment. Pero kaning ikaduha niya nga piniriso, kibawa mo, gipriso siya nas ilam, dungeon. Ngit-ngit, tugnaw, labaw sa tanan, agianag hugaw sa tao, ang iyang piniriso, iyang prisuhan. So, sana, baho. Anything. Nga, based sa historical records, kung tabunan ko nun iyang giprisuhan, malumusyas hugaw sa tao. So, look at the situation ni Paul. And yet, ang iyang concern ragyod is ang welfare sa simbahan. Wa gyud siya munhuna siyang kahimtang. Iyang concern ragyod is ang simbahan because at this time, grabe nga gilutos under Emperor Nero. So, mo nang iyang gidasig si Timothy nga gordyahan gyud niya ang ebanghelyo. Nga mo nila hutay gayud siya o magpadayon gyud siya gwali nga di niya i-adjust ang gospel. Kung mahimo pa lang, iantuson gyud niya. So mo ni ang si Pablo iyang gusto gyud is mo ni nga di ma-adjust. That is why iyang gisuwatan si Timothy didto sa Ephesian church. Mo ni kay si Timothy ani mo'y nagpastor sa panahon nga na-priso siya ani. So mo ni akong itaytulan ni is part 2 na nagpamiligro sa simbahan. Endangering the church part 2. Nagpamiligro sa simbahan. So mamarugta atong basahon ang atong teksto. Let's read verse 1. Apan ibalui kini nga sa katapusang mga adlaw, mangabot ang mga panahon sa kalisdanan, kay ang mga tawo unya mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, may patason, hambugiro, bugal-bugalon, masinupakon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diyosnon, walay pagbati, walay kaluoy, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon, sa maayo, mabudhion, madali-dalion, garbuso, magyugmaon sa kahilayan, inay magyugmaon sa Dios. Nagbaton og dagway sa pagkadyusnon, apan naglimod sa gahom niini. Likayi kini sila, kayang uban kanila mao ang manaka sa kabalayan og mamihag sa mga huyang nga babayi nga nabugatan sa mga sala og nadala sa nagkalain-laing mga pangibog. Kanunay nagtuon apan dili gayud makaabot sa hingpit nga kahibalo sa kamaturan. Ingon nga si Janis ug si Jambres misupak kang Moises. Kining mga tawhana nagsupak usab sa kamatuoran, mga tawo nga dunot og panghunahuna og mga mini og pagtuo. Apan sila dili musuhag sa unahan, kay ang ilang binuang madayag man unya sa tanan sama sa nitabo ni adtong duha ka tawo. Magampo kita. Amahan namo nga nasa langit, salamat Lord. Ikaw ang Dios nga gamhanan gayud Lord ug wa nay laing Dios. Lord, sa among pagkangilad, sa among pagkamakasala, angayan mi ani Ginoo kay makasasala kami Ginoo Lord. Pero Lord, imong yung gitugyan, imong bugtong anak, nga way sala, nga gihimo na himong tao, Ginoo, ug siya nagpalangsang para kami luwason ug bayaran ang mga sala. Salamat, Hesukristo, nga ikaw ang Dios nga among manunubos, nga pinaagi kanimo God dito sa cross, napasaylo kami sa mga sala. Usaman, salamat sa imong pag-adlaw-adlaw nga paghinumdum kanamo sa imong gugma ug kaayo. Dalaygon ka, O Lord. Samahan, nag-ampo gayud ko nga ikaw magauban kakanamo, God, sa among pagtuon sa imong pulong Ginoo. Dalaygon ka, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lingkod ta, palihog.
So gipatin-aw gayud ni Pablo. Og iyan yung giklaro dinhi sa chapter 3 verse 1 to 9 nga kung giunsa gayud ang muhatag yung babag sa ebanghelyo nga maoning nakahatag og nakasulti gyud nga nanagyud ta sa katapusang mga adlaw. Katapusang mga adlaw. So si Pablo nagsulti dinhi nga ang sa kapatapusang adlaw is maabot gyud ang panahon sa kalisdanan. Mao ni kalisdanan. Kay ngano man gi-explain na dinhi. Kay ngano man daghan ang mga mini nga magtutudlo. Di ba? Sa gagamay sa Pilipinas, naapil pa gyud ta nga naa dinhi si Kristo. Di ba? Idagan pa yung senador. Mao na ni ron. Di ba? Si Kristo sa una, huwag mo dagag emperor. So that is why there's a lot of things. Grabe na rong panahon na nga general wickedness nga nagpailalang yun nga nanata sa katapusang mga panahon. So sa dini nga passage, atong makita dinhi nga yes, wa man ta may influence sa false teacher, praise God. Di ba? Kung diwali ka maturan pa man. Tabang oy. Wa may imin man. But some inside the church, sa simbahan, ang kinayahan is sama sa kalibutan. Mo na nga mga tao nga wala pa matao pag-usab, dili pa magtutuo, mo ni magdala og misrepresent sa simbahan. Mo ni nga we need to understand, mo nang we pray for your pastors. Number 1 nga di mo simang. Mao ginagyud. So that is why I have 3 points, di ba? Last Sunday, point 1, self-love, gugma sa kaugalingon. Ikaduha natong punto is pag-adorasyon sa kaugalingon, self-adoration. Di ba? Externalism kay tanan. Kay aduna, gidorasyon nga. Ikatulo is nanglinlas sa kaugalingon or giilad niya yang kaugalingon, self-deceive. Kana lang, mas klaro na tong bagong sinibuano. So, giunsaon man sa ka magtutuo nga gipamiligro niya ang simbahan or ministry. So sa punto 1, ato nailhan nga gabi ang gugma sa kaugalingon. Kung ang tao nahigugma sa kaugalingon, unsay sunod diya sa verse 1? Gugma po, verse 2, nahigugma po sa salapi. Kung may gugmaon sa kaugalingon, may gugma sa di ko na mabuwag. Di ba? Kwarta, yun na. So, mao ni ang description gingon ni Pablo sa umabot sa katapusang panahon. Sa panahon pa ni Pablo, how much more kita karon? Di ba? So, labos tanan, kung nahigugma ka ni, it means nahigugma ka sa kalipay kaysa nahigugma ka sa Dios. Pleasures, kaulag. Di na kalipay, kaulag. Nahigugma ka sa kaulag, pleasures. Manay meaning din kaysa Dios. So, giklaro ni Pablo kung ang una ging higugmaw na itong kaugalingon, mo resulta yun na nagkalaylaing mga sala. Mo nang makita ni mo diya ang list of sin. So, di na siya mo spring out nga, dili kay nga na, pero maog yun na ang kay nga naman, ni simba kag laing Dios. Kung simbahon na ginimong imong kaugalingon, mo resulta yun na sala, mo awas yun na. So, mo ni mga list sa sin nga atong nahibawan. Mo na, ang paghigugma sa kaugalingon, may resulta og, unsa man, self-adoration. Ang say self-adoration, kanang magpasimba na ka sa imong kaugalingon. Kanang nindot na kay katanaon sa imong kaugalingon. Bag imo nang adornohan imong kaugalingon. It mean, giapas nimo ang externalism nga nindot ka tan-awon sa imong kaugalingon. Nindot ka tan-awon sa ubang tao. Di ba? So, mao ni ang mahitabo gyud kung unahon nimong unod, pero ipakita lang gud nga Diyos nun ka, actually, imong gisalikway gyud ang tinud-anay nga espiritu hanon. Mo na laktod pagasulti. Kung ato ang externalism. Na uban na to, mo ni say angay to. So, unsa man ning self-adoration in the last days?
So, verse 5, look at verse 5. Basa itong verse 5. 1, 2, 3, go. So, verse 5, awa ha. Ningon, nagbaton og dagway sa paggadyusnon, apan naglimod sa gahom niini. Likayi kini sila. So, nagbaton og dagway sa paggadyusnon. Nagbaton og dagway, holding to a form of godliness. It means, pormaray dyusnon. Mo nilaktod pagasulti. So, magdanagig Bible, libi na mo lihok, no? Di ba? Dyusnon ini siya. Di ba? So, makita na to nga, pormaray dyusnon. Manigingon ni Pablo. Pero, makita na to is, di lang sinful practices is not enough, gyud nila. Even mapakita gyud sila nga Dyusnon sila. Even mao nilang gawi, mga sala, pero ilagay pamatuod nga Dyusnon gyapon siya. Mao nang si Pablo ni duot ba gyud dinhi kani mga tawhana kay di think man gud they are religious person. Diba, manugal sila, mangawat sila, diba, ang ilang gikawat, ihad nila simbahan. Dyusnon gyapon sila. Diba? So, why may sama sa Israelita? Diba, mga Israelita sigig sa ulog sa Sabat, sige sila sa ulog sa feast, and yet, nagsimba gyapon sila laing mga Diyos-Diyos. Ni mixed marriages gyapon sila. Nagyapon sila yung mga kahilayan. Pero every time sa tulumanon na sa panahon nila, buhat sila. Amen? So, mauning mga it's having a form of godliness. So, mauning si Pablo nagsulti dinhi, nga di lang kay nga Cebuano pa nagbaton og dagway nga pagka-Dyusnon, pero ilang kinabuhi wala gyud mahimaya ang Dios. Ila lang kinabuhi wala gyud nahimaya ang Dios. Maning unsa man ning pasabot ning holding nagbaton? Means iyang gikuptan, iyang giposes. Iyang naangkon. So, it means continuous iyang lifestyle, habitual practice. Kani nga forma, baton, nag-form of godliness. It's a lifestyle. Once your lifestyle lagi, di juga kabantay nga sayop na. Once na-habit na nimo, habitual practices, di na juga kabantay nga sayop na. Miingon jud ka nga sakto ni sa kung saan pagbadlong nimo. Kay nga naman na-use naman, you think nga mao na si sakto. Mao ni si gingon dinhi, holding form of godliness. Nga nagunahuna ka, nga kung manari ka, it means muampo ka sa Ginoo nga makadaog ka. Nasugal man na. Labi na makabuno pag yung manok, awa sa Ginoo lagi to. Di ba? Nay may nga it's a parang human dagkot dayon tanan. So it's a form of ang form din is wa man sa Cebuano nagbaton ra ditso. Pero din sa kwan is dagway day mo ni form appearance o dagway mo ni form. It's a silhouette. It means outward resemblance. Gawsunon ra nga pang-action. Di ba? Nga tawagan ni nga it means nga musimba sa ko. Kay duwa kong badyong human. Paboy nasun ko. Kabanday mo may ngana, ngay mo gahom-gahom. Dagang nga tawa, pag dagang mga iguan niya da. Pag sure mo eh. So, that is why, morning realidad, it's an outward resemblance. It's a gawsunon ra nga pamaagi. Di ba? Morning that is why, if you look at the Pharisees, kung kabasa mo sa gospel sa mga Pharisee and scribes, di ba?
Sa dihang padung nila, giun sa man to nga time nga ila nang i-crucify, di ba? Unsa may sultan, niadto sila ni Pilate. Og ilang ginas Pilate nga, kaning tawhanan nakasala sa mong balaod. Tungod sa mong balaod, di mi pwede mo patay o amo siyang handover, kamoy patay. Ang worst pa gyud, awa pagahuman. Pagahuman, pag crucify, patay na Jesus Christ. Unsay gisulti? Ni request lapad, ingnas Pilate ipahipos kay Sabbath day ron. Di siya pwede kay ma-defile among yuta. Religion ra gyapon lang ginuhuna, pero nagpapatay silang tao. This is outward resemblance. Kabantay mo, was na kabantay. Nga nagpapatay silang tao, and yet, ila pa yung request nga hipusa kay bawal mas balaod, nga naigilang sa nga sabat sa ilang kuan nga naipatay, dapat wa man. Religion, awa, hipusa ng tawhana, pero sila nagpapatay. Kay makadefile sa mong yuta, matungluya among yuta, mag-celebrate biya mig sabat. Morning lifestyle na. Di nakakabantay. Once nga may use na ka, it seems nga true na nimo. So morning gingon ni Paul a form of godliness. Pero, kung sa'yo gisulti din walay bayat denied its Jesus apan naglimod sa gahom ni ini. Naglimod, denied. So apan sa contrast sa tinud-anay nga magtotoo, kay ang tinud-anay nga magtotoo, mausab gayud, di lang sa action, even sa batason. And consistent gayud sa iyang life. Dili mag-apas nga nianhi ko para mahimo kong Diyos din, kundili nianhi ko kay tungod kay alang sa Ginoo. That is why we need to examine ourselves sa atong pag-service o pagsimba, tinud-anay ba gyud tong kasing-kasing nga Lord, nianhi ba gyud ko para nimo. Nausab ba gyud ko. Di lang kay to fulfill the religious activities every Sunday this week. Remember, mailad ni mo mga tao, pero ang Ginoo di mailad ni mo. As Galatians 6 said, you cannot mock God, but you can mock yourself. Tapos ulti, di ni mo mailad ang tao, pero mailad ni mo imong kaugalingon. Ay, di ni mo mailad ang Ginoo, o mailad ni mo imong kaugalingon. Muna, we need to examine. Lord, Sunday upon Sunday, meeting upon meeting, every reading na ko sa akong Bible, nausab ba ko? Na-change ba ko? Na-inlove ba ko ni Kristo? That's the point of godliness. Ang aim na to is to conform the image of Christ. So, mo ni ang contrast, denied its power. Nganong kisam ning tawhana? Sa ilang paghimo, gi-refuse gyud nila, gisalikway gyud nila, gilimod gyud nila ang gahom sa balang espiritu. So, ang pulong din kanunay gyud involved is more than sa action sa hunahuna. So, it means putting into practice. Kibaw sila sa kamatuuran, pero di nila ibutang sa practice. Di nila i-apply. Mauni sila. Ilang huna-huna is, na silang huna-huna, pero di nila i-apply. Kaya nga naman, ila man gisalikway ang gahum sa balang espiritu. Muna nga nang gisalikway man, kailang i-reject ang kamatuuran. Di ba? Of the Proverbs, what is Proverbs? Are three audience day. Di ba? Wise, wise, fool, and naive. Di ba? Ang naive yun is, wag yun sa kibaw. Di ba? Ang wise is, ang fool is, kibaw sa kamaturan, pero wag i-apply. Pero ang wise is, kibaw sa kamaturan, i-apply. So makita nimo, ang tense is permanent state of denial. Mao ni ang kondisyon ng mga tawhana. Mao na gyud ning estado gyud, ilimbong nilang kaliyon. So it means wa gyud ni sila matawag pag-usab. These are unspiritual men. Wa gyud na born again. Because it's impossible nga di ka mausab gyud. Kay ngano man, ang ilang ginahuna nila is external practices, pero they are morally corrupt.
Muna siya, ilang yun is practice ra gyud sa gawas nun, pero sa soul nila, corrupted gyud sila. So, their religion is a show, they're spiritually powerless. Ilang religions, pakitang tao lamang, pero walay espiritu. Munang way kausaban. Muning mga false teachers. The way they go on. Adto 1 Corinthians 1:18. Asa gikan atong gahom? As believers, where is our power came from? Asa gikan atong gahom? 1 Corinthians 1:18. Kung adto ta dito, basahan na ninyo. I want to show you yun. Ningon si Paul dinhi. Nibasa man ko ani parte aning kuana. So, awang 18. Kung nakita mo siyang Bible, 1 Corinto 1:18. Kaya ang mensahe sa cross, binuang alang sa mga nagkalaglag apan alang kanato nga nalungaluwas, kini ang gahom sa Dios. It means, ang mensahe sa cross, it is the cross who give us the power. It is the gospel who give us the power. Kaya kung imong kinabuhi apart from the gospel, wa gyud gahom. Muna ang mga tao nga di mo tuo nga si Kristo, mao to'y makaluwas nato, pinaagi sa cross, di dyan na mausab imong kinabuhi. Kung imong kaluwasan, kaya imong namatan nga pagtuo, nga kunuhay, nga maunay imong buhaton, para maluwas ka, di dyan ka mausab. Maulipon lang yapon ka sa imong sala. Ang gahom na to, nasa cross, which is the gospel. The good news, unsa man ang cross, mao lamang may punishment nga anak sa Dios kaya ang makabayad sa atong sala si Kristo lamang, dili ikaw ug ako. Dili sa atong mga paningkamot, di sa atong mga ritual, di sa mga religious activities. Di cannot, or even good works, you cannot pay your sins to God. Only Christ can pay. Yung saan yung mangkuna, pinagis pagtuo. It's not the work. Kaya kung sa buhat pa lang, way Kristo mo anhi. So, mani nga, kabantay mo, nga siya maoy na anto sa cross, para kung kinsa tong mga naluwas na present tense, na ay gahom diha sa Dios. Kung luwas ka, mausab jud ka. Remember, ang gahom sa Dios, imposible kay nga di ka mausab. Asa may mas gahamanan? Ang gahom sa Dios, ang imong pagamakasala. Di ba, ang gahom sa Dios, there's no such thing as genuine believer nga di gyud mausab. Nga puro externalism. It should be naagyo transformation inside out. Kaya di na may tabo, gikan outside, padung inside. Because the greatest problem na to is sin. Kung di gyud na madil ang sala nato dinhi sa sud pinagis pagtuo ni Kristo, di sa gyud na mausab mo mong external nga gawi nato. Mo na nga kung mapakyas ka sa paggakos ni Kristo, kung mapakyas ka sa paggakos sa gahom diha ni Kristo, gawas sa ebanghelyo. Kung kasabot lang yung mag-ebanghelyo, sama kong giwali ganina, imong pag-practice sa imong kinabuhi, sama lang mag-dead religion. Kung di ka magkinabuhi sa Ebanghelyo. What does it mean? Every day mo agi ka sa Ebanghelyo. What does it mean? Pasabot na kadamatan nimo, pasalamat ka, Lord, salamat imo kung gipakamatyan. Wa diyo'y maayo nako, Lord, bisan gamay. Pero tungod nimo sa imong gibuhat sa cross, mao ra gyud to'y nakaluwas nako. It means mutanaw ka permissive, maubsanon ka. Di kay mutanaw ka nga highly ka tungod kay song gibot kay ngano, whatever we do, we cannot add on sa tong kaluwasan. Bisag unsa bisag magpakamatay pa ka. Di ka po naka-add-on sa mong kaluwasan. Kay gipili sa Ginoo perfect nga sacrifice. Kaysa may perfect na to, kay hadi ka sa altar. Pasugan ikaw. Muna, kung di ka moagi sa ebanghelyo everyday, no practice wagkas patay nga reliyon. Kay only in Christ alone makahimo ka, di ba? In Christ alone kanta. No Christ, kung wa kay Kristo, wa jud kay gabahom. Bisag everyday pa ka maadtog simbahan. Bisag dadon pa nimong opisina sa imong diha sa simbahan.
Bisag imong gidahanan, simbahan pa. Kung wa jud kay Kristo, di jud ka mausab o di ka maluwas. Kay dili simbahan may makaluwas si Kristo. Mao na nga angay na tong masabtan gyud. Kay if you do not possess Christ, di sa ka possess og spiritual life. Whatever the form of your godliness, kung wa kay Kristo, wa gyapon nay bili. Mapulaan ra ka, dugayan ana, og maundang ra ka. Kay kung na kay Kristo, muunong ka. Kay after all, it is Christ's righteousness, dili ato ang pagkamatarong. Mao ni nga angay natong timan-an. Manang religiosity, religious activities, di na siya proof nga langit ka. Manang we need to examine ourselves every day, good. So, unsay sulti ni Paul din keep avoid. It means, unsay sulti ni Paul, balik ta sa 2 Timothy, likayi kining mga klaseng tawhanias, kining mga false teacher. So, it means, ingon si Paul din is, likayi, kini sila. So, it's an emphatic command. It means avoid, talikdi, pakigbulag kanila. Di pasabot, di mo sila hugugmaon. But, hugugmaon in the sense nga to pray for them, nga mahayagan ilang pangunahon na. Diba? But, ang pasabot lang ani nga likayi, ayaw pakigugoy-hugoy nila. Ayaw pakigkaon-kaon nila. Kay the more mo kuyog-kuyog ka nila, may sama ka nila. Di ba? So, mo na nga, listen to this, ang mga mini nga magtutudlo, or mga mini nga mga igsuon, diha sa simbahan, na sila'y nagdagbaton sila pagka-Diyos nun, dagwise pagka-Diyos nun, pero way gahom. Because ang ilang pagtuo, wala makoincide silang practice. So, mo nang si Pablo strong kay likayi. So, mo nang likayi for this man. The Bible's lot of example, even from the Old Testament. In the Old Testament, daghang example og sa New Testament. In Matthew 23, kung kabasa mo Matthew 23, it's a sermon nga gifocus ni Christ about scribes and Pharisees. It's a whole sermon. In Matthew 23, makita Matthew nyo, kung inyong Bible mo, read manggani sa words ni Jesus Christ, read the kanan. It's a sermon. That is why Matthew is a 5 sermon. But makita mo, harsh kay Kristo, mag-insult kay paminawon. Because these are people nga mo direct unta sa Ginoo, pero ilang giilad ang mga tao. Mana in verse 23 in Matthew, makita na, woe to you Pharisee, di ba? Kabantay mo na, and scribe, yang mingon si Jesus diya. But in verse 23, 25, niyo alaot kamong mga iskriba o mga Phariseo, mga tigpakaron ingnon, kay gihinuan ninyo ang anaa sa gawa sa baso o sa plato, apan sa sulod na puno kini sa mga tinikas o sinakmit. It's a figure of speech, pasabot ni Jesus, may kimo, nindot kimo tan-aon sa gawas nun. Balaan kimo tan-aon sa inyong sinina, the way sa iyong mga bungot, kay mga bungoton man to. Di ba? Kanang balaan kimo tan-aon sa inyong mga tawagan niya, the way mga mulihok mo. Di ba? Pero ang sudi nyo, puno sa mga tinikas o kinawat o sinakmit. Muna makita niyo si Jesus dinig, gitawag yung scribe, these are religious hypocrites. Muna magbantay kita, mo-examine dito sa itong self. Day by day. Because these are people, they know the Bible, and yet, opposite kailang practice. It's a religion. No wonder, kinumdum na lang ko da, nga sa akong gitabuhan sa una, kasi sa Ginoo sige kog share sa gospel mo na naimugso ng simbahan sa Lapu-Lapu. O gingnan ko, nakadungog ko nga, init, di siya minaw nimo kung di ka magsutana.
Yung sa mga sutana na lang ko, pamilaw ka lang ko. Magkita mo, maybe mo ang frame siyang mind nga, ang naikatungod mo wali or mo share sa gospel ka lang magsutana. Kaman, externalism. Di ba? Kaya naman, na-frame mo itong mind nga, kanang na mga uniform, maro na naikatungog nga mo wali. Mana mag-uniform ka ng puti tanan, tas buhok. Kaya ba tayo, mana? Anak, magpahimo ka na din kay mo ko pakupto na Asher. Oy, pataas mo buhok ha. So, wala mga externalism. Tagaan nilag value ang external kaysa internal. Yang matanawon sino ang internal man. Kaya nga naman, external, madugta ka man. Diba? Ang sud man. So, kaning scribe and Pharisees, kung tanawon ni Muha, mo ni siya, kung napatas panahon, namin niya po na panahon na to karon. Di ba? Kung mulihok sila, lagi saktong movement. Nana ba? Di ba? So, lagi saktong movement, pero way gahom sa espiritu. Kaya nga naman, kaya lang kinabuhi, wala man na energize diha ni Kristo. But ilang kinabuhi is makasasala gyapon. Muna nga, as believers, our life energized by Christ, sinners from sinners into saints because of Christ. So, muna ang problem na to, wa sa gawas. Asa ang problem na to? Sa sud. It need to transform sa first inside to change, to clean, para mo follow through ang sa gawas. That is why, wala gi epektibo nga espirituhanong ministry gawas sa pagka-personal nimo nga Diyos nun. Listen to this. Since ministry, English niya, is the overflow of a godly life. Ang balikon. Since ministry is the overflow of godly life, it means sa atong pagasimba-simba, pag-appeal per meeting, pagbasag Bible, ma-Diyos nun unta ta. O labit sa tanan sa atong pagpangalagad sa Dios. Kung nagpangalagad ta sa Dios, nahimo tang worker, mahimo ta tang Dios nun. Di kay naglangalagad nung ka, na war freak na nung ka. Dapat mauna unta na this at transfer. You need to kay because the Holy Spirit mo oppress mo suppress ana. If there's nikuha na to iyag yun ang i-fight back yun na nimo kay ang Holy Spirit mo pugong yun na kay ngano nagdako bita ta nga kuan sinful biyata. Sumo nang ang ministry mo overflow ang godly life gyud. Mahimo tang Dios nun. Mo na sa atong sigig simba, sa atong appeal per meeting, sa atong sigig basa og Bible, na Dios nun bata. Lain na religious ha. Dios nun. Mo na tong Diyos nun. Kaya ang tinudanay nga Diyos nun, makita gyud sa buhat. Kay kung ang atong pagtuo diha ni Kristo, wala gali mo correspond sa visible sa atong new creation nga lifestyle. Actually, wala gyud nato ma-experience nga genuine godliness. So, di ni siya yung instant. Ang kuna is not yung kay improvement one step at a time. Diba? So, mo ni siya. Pero na uban instant. Mga usab lang. Diba? Mo na nga, we need to understand, di na to kalimtan. The more we serve God, the more we read, we pray, or even sa kanang pag-appeal sa mga salamat ko na sa mga meetings, Lord, did I grow in holiness? Nitubo ba ko sa akong godliness? Sa akong pagka-Diyos nun. Kaya may aim na to. Dini about sa atong unsa tanindot tanawon 6 na lang nga, ay di naman tayo magdag Bible, yung cellphone naman lang. Manay kuyaw ka man. Kasi na makita ang Bible, mga anak, gimisaon na. Kami, college me, kanang, at may yun. Baga kayong Bible, litan ka na mag-cover. Nadagan kayong mga stabilo. Kung man backslide after 5 months. So nga na siya nga kan. So,
Mana nga, it's not about externalism. About our heart. Mana nga, ni-grow bata na dabatay batasan, mananghid na bata, manghugas na bata plato, balikon yun yung hugas plato. Di ba? So, manang, it's a warning yun na to, nga mo engage tag mga religious activities. Nga di matatakutob diha, kundi na yun tayo kausaban. Kay yes, na mapakyas man ta, but Christ is merciful. Whatever we mess up our life, if we humble ourselves and pray to God nga, somewhere na there, hypocrite biya ta. Night time yun, hypocrite biya ta. Mo admit lang yun ta, mga igpasaylos, Ginoo po. Ay, lang sa gimog, lifestyle ko yun, nasad na. Diba? Mo nang, this a fundamental difference good sa tinudanay nga magtotoo o sa dili. Or sa false teacher o sa dili false teachers. So, mo nang, remember, even kitam, Christians can play hypocrite as well. Manang careful. We always examine ourselves. Manang karon, it's time to examine. Karon ang pangutana, nahimo na ba tang Diyos nun? Religious ba, pastor? Wa na sa Bible. Diyos nun, may sa Bible. Di ba? Diyos nun. Kaya dapat makita gid unta sa atong gawi. The way we talk, the way we walk, the way we act, the way we dress, the way we sing. Ano apil mang sing? Diba? Itong mga ipangawit. Kinsa itong ipangawit? Diba? Dasin mi nga, sala lang maawit ka der kuan. But dapat mutigbabaw ta atong gipang-awit nga mga praise and worship sa Ginoo. Dapat maugid ang angay na itong masabtan gyud sa itong kinabuhi. Ang balang espiritu na born na gipakatao baka pag-usap, nabag-o baka gibag-o ba jud kas Ginoo. Wa ba ka gi-improve, gibag-o ba jud kas Ginoo. Lahi nang gi-improve kana yung gibag-o. So, kaya nga naman, how do we know nga nabag-o na ta? How do we know nga nahimong tang Diyos nun? Mo yung kwan, na ba kay tinguha mo ampo everyday? Na ba kay tinguha nga maningkamot daily nga imong aim is to be Christ-like? O wa matawa ko, basta Christian ko, na. Diba? Na ba kay tinguha everyday nga ang kamatuuran sa Ginoo imong ma-apply gyud iyang justice, iyang kaluoy, iyang paggabalaan, lubos tanan iyang gugma. Dapat mo grow ta ng mga tinguha. Kay sadly, there's a lot of church. Yes, church ta, but wa gyud ta mo grow ana. There's a lot of people, they die every day. And when they die without Christ, they're going to hell. Especially our members of family. Nos amanta consistently. Kung walay gahom, wala gyud nang dagway ra gyud na ang godliness, externalism ra gyud na. Mo na nga di sila makadi kung unsay yawan-on gusto nila sa sud nila. So ang may tabo, giilad nila ilang kaugalingon sa ilang kaugalingon. Mo ni ika-8 hantod sa 9. Asay hantod sa 9. So mo ni katapusan. Kung ilang kinabuhi corrupted man, ilang reliyon empty man, mo na nga di lang enough kundi si Paul ni sultisad ganahan sila mo win converts mo disciple pud sila. Ingani ni mga false teacher. Mang-invite po sila, mangwali po sila. Muna kugihan pa gani sila. Hanto das 11 Skype gabi Aba, bukid mo, abot ito, maglakaw. Makita niyo, they are actively to knock on your door. Di ba? They are there. Para mo add lang yun og number kung unsa sila kayawanon. Verse 6, look at your Bible. Kaya ang uban kanila mao ang manakas sa kabalayan og mamihag sa mga huyang nga babayi nga nagbugatan sa mga sala og nadalas sa nagkalilaing mga pangibog. So mangita balay
kabalayan. Ang Greek word ning kabalayan is big house. Spacious mo ang sa Greek meaning aning house. It means dato nga mga babaye. Remember ang context Ephesians. Ang Ephesians is a center of commerce. Center of commerce sa panahon ani. So daghan dihang mga negosyante. So mga babae dinhi is lisod mga balay nga mga dagko spacious which is didto sila magtapok isip simbahan. Ya kaning pagpanood nila script in, it means subtle. Dili siya ingon kalit-kalit kun hinahinay. Oy, bisitahon ti ka. Oy, bisitahon ti ka. Ana, hantod magtapok mo, hantod inanay, hantod mailad na ka sa ilang mga pagtulunan. Look at the victims. Unsay biktima mga false teachers? Mga sa Bisaya huyang nga babay, sa English is weak women. Kinsa man ning mabayan na weak man? Di ba? Kanigi mo ba yung weak women? Di ba tayo? Ako ning gitan-aw background na. Cultural background lang. Iko maigo ko ani da weak women. So, ang cultural background ni weak women, ingon ng weak women man kay ingon ng men, nagauna sad men man sad, mga false teachers. Dinis weak women, mga huyang nga mga babaye, o huyang nga mga babaye. So, mana siya. Actually, ang cultural background ani, akong napangita yun, ako nag-search para atong maklaro lang, kay di matanan babae weak, galibo lang siguro, di ba tayo? So, weak women, cultural background, ano siya? Women in the Ephesian church had received no formal religious training. They enjoyed their new freedom to study Christian truths, but their eagerness to learn made them a target for false teachers. Paul warned Timothy to watch out for men who would take advantage of these women. New believers need to grow in their knowledge of the word because ignorance can make them vulnerable to deception. Life application, study Bible. Mana siya nga akong gi-quote. So, at this time, because at this time ni Paul Timothy, so kasagaros babae is uneducated. So, tungod kay commerce man niya, Gentile man ni, commerce, ganahan silang makatunsad sama sa men. Ya, mas negosyante man is, mas maybe possible lang, ako lang kay, mas dato man sila, yan, negosyante siguro na sila, mga commerce. Di ba? Kay sentro maning freedom. So, mauning target sa mga false teachers. Ya sila is ganahan sila makatunsad, ganahan sila makatun, pero giila daday sila. Mauni siya din nga mga weak women. That is why, even kanito, so it's cultural. That is why, somewhere in other, when I read these things, I connect them in 1 Timothy 2, side bit ang tagamaya, 1 Timothy 2:13 nga, ningon si Paul, I will not allow women to teach in the pulpit. So, possible connection ni Paul. Kaya maybe na uban na intrude nasud na sa mga false teachers. Possible na siya nga kuan. Mo na siya mga arguments lang nga kuan lang. So possible ni siya nga, that is why cultural ba siya nga, ningon si Paul dito sa 1 Timothy 2:13, I will not allow women to teach on the pulpit. So because of this nga cultural background, kay nasud na sila sa mga false teachers. Kay Ephesians meaning nga church iyang gipadala. So these are women nga immature, childish women. So kay ka mga babae nga unclean conscious, open kay sila makadungog bisan unsa mga mensahe sa mini nga mga magtutudlo. Ang mini nga magtutudlo is mao gini nga ilag yung kwaon ina intellectual weaknesses. Unsa man ang intellectual weaknesses? Mga babae so wa man sila pagpanabot, hinay man sila pagpanabot, so ilang i-take advantage. Kaya ba kababae mga nga di ba? Dali sad mailad. So mo ni siya nga ang gi-upkuha ni kabantay mo 7, always learning and never able to come to the full knowledge of truth. So sige sila tudluan dito nan pudi gyud sila kay ngano man gitudlo sad wasay kamatuoran. So di gyud balik-balik ko na so ngano man way kamatuoran so kaya nagtudlo wa kibaws kamatuoran di mo imbes kamatuoran unsa may gitudlo externalism. Dapat mao ning buhaton, mo palit ka ani, mo sinina ka ani, pamahimo kang Dios nun.
palit kag kapa, palit ka ana, butang kag butang kag mao na yung so mao na externalism, kay because legalism man ilang basihan sa ilang Diyos nun. Mo na ang legalism, it's an outward performance which is attractive kay sa mga tao nga wa makasabot ka matuoran. Di ba? Di pa kanita na wala uban mo kabasa na ma-amaze gid dinhi sa piyesta. Dito dito, adto ta dito. Tapos na kasabot unsa nagsimba. Kay na-amaze lang sila sa externalism. Kay dagko kay higanti, nindot kay float. Di ba? Wa nung ko kawali din ni So, ano siya yung mga ingana ba? Because if you do not understand inside of thing, yung mo tanaw ka sa gawas no, nindot kay paminawon, di ba? Nag-uniform pananayaw, so ma-amaze ka. Yeah, for the sake of their gods. So, very attracted. So, even women or men man gani, makita lang nga promises kay tanan nga mo-adhere gud, musunod gud ganing mga outward forms nga ilag yung sundon. So mo ani nga si Pablo sa katapusan nagbuhat na gyud siya pangan. Ni mention gyud siya name in verse 8. Kisa nang pangan niya si Jannes ug si Jambres who oppose misupak kang Moises. So ang question, classmate ini si Paul ug si Moses. Anong kaila mo siyang Jannes ug Jambres supak ni Moises? So actually, it's an extra biblical writing ni. Kasi pasabot ni, it's an extra biblical sa mga Hudiyo sa to panay nagsuwat ato nga natoy pangan kato. Gabantay mong sa yung nabasahan sa Exodus nga si Moses pag-abot sa Egypt o sa salida lang nga pag-abot ni Moses ni atubang ni Pero. Onya si Moses naman ay rad. Onya iyang gihatag ni Aaron o giitsa ni Aaron kasi Aaron man to dito sa Moses. Si Aaron giitsa sa rad. Human pag itsa ni rad ni naon sa maras na imong bitin. Di ba nay duha ka kuan dinhi? Sorcerers o mo sa tigay itsag duha. O mo to si Jannes ug si Jambres. Mo na extra biblical ginganlan nga nay record. Nga kinsa man ni sila kay silang kaning duha, even though they know the God of Moses, they see na the truth who is the God of Moses, because they continue to oppose the truth. Ano sa man sila ni kuan? Sa dihang namatay na ang anak ni Pero. So mo ni si Jannes Jambres, wa gyud matuis. Kay twisted naman, tuis naman nilang mind. So mao sa ning klaseng mga tawhana kaning false teachers. Sa kung saon pa nimog tuis, kay grabe itong milagruha nga gibuhat ni Moses, kawantay mga to, nga tanan nga grasshopper, frog, ang blood, kanang plagues. Pero wa gyapon sila. Di na master, mas maayo pa tong Ginoo. Pulupi gyapon lang Ginoo. Kanang hail. Ya. Ginoo undang ay Moses undangan ni Moses. Ampuy imong Ginoo undangan ni. Kapila sila balik-balik if you read that book. Pero si Jannes si Jambres wa gyud. Mo nang men also oppose the truth because they are depraved mind, disqualified in regard of faith. So ilang hunahuna depraved. So, mentally warped to is liso. Di ba? Niyo ba ito? Liso magkag-utok. Ito nga adis pa ka sa una ba? Adis pa ko, liso kag-utok. Di ba? Kaya nga naman, kaliso utok, sa tibaw na unsi mo ni sakto, maghimaw yung iyang sakto. Mo ni liso utok. So, mao ni silang mga false teachers, liso nag-utok. Nga klaro na kay ang Ginoo ni Moses, pildi na sila, mo nang they are disqualified tungod sa ilahang pagtuo. Mo na if you read the whole book of Timothy, the issue is the truth. This is the war of truth. Di ba? Sama ko illustration ganyan is about fake, about false gyud nga mga pamagi. So, mo ni si Pablo gyud nakigubat gyud ka matuuran. Because ang ingon na knowledge of the truth 2:25-3:7 chapter 2:25-7. Resist the truth, chapter 3:8. And false teachers, lack of understanding. Morning verse 9. Manang kita tao, dali ra kita mo simang. Sa nagkalain-lain nga pagtulunan. Especially kanang bago, our prosperity gospel. Laninot nga gospel kay prosperity.
Yes, tinuod man na may prosperity sa sa Bible. But it is possible nga kay kung mutuo ka Ginoo, madato ka. Kay kung wa ka madato, nakisala. Kung nasakit ka, nakisala. Kung wa jud ka maayo, repent lagi. Mao binatukan. Kung nay masakit, pangailan pa sa ilo. What if pagsuway? Si Job day. Si Job, wa may sala. Tagayag sakit. Di ba? Nga may examples Bible. Tapos, Jesus Christ, way sala, may gilangsang. So that is why, there's a lot of things nga, dali ra kay ta, mo embrace dita, mo nang kilanglan, in this world, atog yung gwardyahan ng kamatuoran. Gitagaan naman tag Bible, read the Bible with proper context. Mo nang pangapil mo Bible study, prayer meeting. Para masabtan na ninyo. Labas na ng apil mong service. Di ba? Kaya kung di pa mo mga kadong, wa mo ka daw Janice Jambris, mingo to, mo ni dagtaho o kuha dito, balot. O kaluhab, siguro ning duha. Muna, as a church, gitagaan gitag Biblia para mahimot ang good soldiers of the Word of God. Muna, ang grasya sa Dios gitagaan ta para to preach o itudlo ang pulong sa Dios nga naay pagkamatinud-anon. Kaya what it stake here? Ang eternity gyud ang mao gyud pinaka halangdon kini. Kay sayop nga simang lang gamay, it leads you to hell. Muna siya. In verse 9, to kani mga false teachers di gyud mo progress. Ang may tabo ra gyud is di sila kutob. Yes, kung makita nato yung simbahan, it look depressing kana may tabo ni. But listen to this. The church will stand because of Christ. Whatever it is, whatever the Satan, so kung saan pilag-attack yun, di good sila mo progress. O klaro yun kay na. But mo na siya nga, si Pablo ni tuog yun, nga kaning mga mini nga magtutudlo, mini nga pagtulunan, i-expose yun na sa Ginoo. Kaya ang Ginoo will preserve the truth. Mo na nga, ang trabaho lang yato is, dasigo na itong matagusa, padayon kita, be faithful. Mo na nga, di lang ito, di ta sugod sa externalism. Kaya makasimang yun na ito, kanang magsugod ta sa itong externalism nga definition. Nga nahimo kong Diyos nun, tungod kay, nagsimbahan man ko sa living word. Api sa iyo ko dito, sa iyo ko dito, huwat ko. Diba? Yung mga Diyos nun, yung man, wadi kay basa-basa o kayang puampo. Wadi tayo mo sab. So man nga, remember, do not allow these things good nga mga pangitapo. Muna nga, ang Biblia, nagpakita yung mga example ng religious showmen. Na appearance sa godliness, pero they are ungodly. Diyos nun sila sa gawas nun, pero silang kinabuhi ungodly. There's a story of a woman, is a babysitter. So, every time visit siya atong balay, sa counseling nila mo, nga, magbantay siya mga bata. Ya, kada ito magdanas siyang Bible. Nag-abot ito niya is mabasa siyang Bible. That one day, gipangutan na siya nga, what are you doing? Siya nga, I'm reading the book. That book that when you read, you get angry. So it means, kada basa di ko nus Bible ko niya, masuko siya. Kaya nagpamadlong dito siya mga bata yung bantayan, suko man siya, pagkabasa siya Bible. So man siya makontradict in a way nga naka sa Bible, pero angry gyapon ka. Musukanon gyapon ka. Di ba? Dapat angay mausab gyud nato ang ato ang di lang kay religious nga activities na kundi tinud-anay gyud na gyud. So sa mga Israelita, they have a big feast, they have a prayers, they have a worship services, pero wa gyud sila justice gihatag sa mga pobre. Manang listen to this, ang simbahan may danger kung mo entertain gyud tag mga way klaro nga mga false teachers, especially sa YouTube. Takalap tag paminaw sa YouTube. Inut kay paminawon ang mga ilang gipangwali, pero dili day biblical. Mo careful ta when you listening sa YouTube. Kung mahimong basa lang ka. Mo there's a lot of
so-called teachers and preachers in YouTube, but maybe those people is mo deceive. So manang we need to remember nga ang mga self-deceive kinsa man ni sila kaning nailad silang kaugalingon. Kani gyud nangitag kalipay sa ilang lawas nun nga kalipay. Mao ni ang mga false spiritualists nga nahigugma silang kaugalingon nga mao ni sigud nga kung ang simbahan mapuno ani mao ni ang indicator sa last days. I hope and God forbid may tabo na din nga sa church sa Pasig. Amen? So, kumusta man sa ato ang knowledge of truth? Ato pang gi-apply ang kamatuoran? Or ang kamatuoran mugawas ba normally sa atong kinabuhi? Or it depends on place. Unsay pasabot ako na? Kung naa ka sa simbahan, mugawas ang kamatuoran. Pag ka sa simbahan, buhay kamatuoran. Di ba? Muna itong bantayan. Balaan kayo kabut simbahan. Panigaw simbahan, wa na oy. Muna, ayaw pagpuyog doble kara. Our identity is in Christ. Inamin tupad, your identity is in Christ. Muna nga, atong likayan, kaning mga tawhana nga nagpractice ani, kaning externalism, legalism. Labi na kaning mga false teachers. O ato pong likayan, kani atong self-centered nga kinabuhi, nga atong i-misdirect atong gugma sa atong kaugalingon instead sa Ginoo. Muna kung ato ni approach og religion, imong gisalikway ang gahom ni Kristo. This is relationship. Ug mo na ayo gini isus pa mga religion ni. That's the evil tactics gyud sa mga false teachers. Mo nang kinahanglan gyud is atay nga gitong timan-an na the endangering the church part 2. Point 1, gugma sa kaugalingon. Point 2, pag-adorasyon sa kaugalingon. Ang point 3, pag-ilad sa tong kaugalingon. Nailad sa tong kaugalingon. Mo na higala, ayaw pailad. Susihay mong kaugalingon. Lord, every day, do I live in godliness ba yun? Nagpuyo ba ko nga Diyos nun? Every day, eksamina, susiha, search yun nga, Lord, nga nitubo ba ko sa akong pag-Diyos nun? Yes, daghanay kag memory verse na ibawaan, human, wadyo ka, imo pagpuyo, di gyapon Diyos nun. Dapat mao na higala. Yes, atong kaluwasan, di man about unsa atong nahihimo, kung nahimo ni Kristo. But it doesn't mean kung nanaka ni Kristo, di ka mausab. Amen? So I hope, listen to this, kung ikaw karon ang sala, dili nimo mataguan hangtod sa hangtod. One day or one day, expose mo na sa Ginoo. Muna karon kung wala pa mga ni, isurrender na ng sala. Itugyan na sa Ginoo. Ayaw tuguti nga moabot pa ang imong kasuko, kakapoy sa imong kinabuhi nga diha pa na ma-expose. Listen to this, kaning kalibutan tong gipuy-an, makasala, musugot sa makadi, moabot gyud ang kalisdanan o pag-anto sa imong kinabuhi. Og diha gyud matistingan ang tinudanay nimong pagtuo. Mao na ning time nga imog yung usbon ang atong mga gawi. Surrender your life to Christ. Amen? So this Sunday is a Communion Sunday. Unsa man ning Communion Sunday? Communion Sunday is a celebrate of once a month, every first Sunday lang. So, unsa man ning communion? Kani siya di ni makaluwas sa wa ni labot sa kaluwasan. Ato rang gisunod ang unsay gihatag sa Bible nga ordinance. There are two ordinances gihatag sa Bible, baptism and communion. Ngano man ni ato ning buhaton ng communion? Ato ning buhaton para sa paghandom sa unsay gibuhat ni Jesus Christ 2000 na katuigan. So gibuhatan ni once a month kay because this is a sacred thing nga paghandom. Mo na as believers kung na kay relasyon ni Kristo, maka-appeal ka ani.
Pero kung wa kay relasyon ni Kristo, di ka kaapil ani. Kung wa nimo wa pa kay relasyon, it means wa pa nimo dawata si Kristo as Lord and Savior. But invite on ikaw. Unsa man tayo invite? Ikaw mismo willing ka nga mo surrender sa imong life nga imong dawaton si Kristo as Lord and Savior. Moangkon ka nga makasasala ka nga imong ilhon nga si Kristo ra gyud ang makaluwas imong sala ug siya Ginoo nga nahimong tao nagpakamatay dito sa cross alang kanimo. So mo na imong iampo para makaapil ka. Kung imo man iampo kay ikaw may nasayo na ikaw ra Ginoo di man ako. Mo na makaapil ka sa kaninga paninghapon. O katong ningon ka Christian na ka, I hope nga sa imong pagpartake ka ni imo gini i-take it seriously nga magpuyo jud ka godliness alang sa himaya sa Dios. Amahan namo nga nasa langit Ginoo, salamat gyud kay tanan Lord sa imong kaayo Lord, salamat sa imong mensahe karon nagampo gyud mi. Nga ikaw maghatag gyud kadasig sa matag usa Lord, nga amo gining puy-an Ginoo God ang pagadiosnon Ginoo God. Pinagi sa gahom sa balang espiritu. Salamat Lord, dalaygon ka. In Jesus name we pray. Amen. All stand and let us sing to the Lord. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Christ alone, in Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, His precious blood is upon me. For I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. Akong basahon ng 1 Korinto 11. Ah, 23 og ningon si Pablo dinhi kay dadawat nako gikan sa Ginoo ang gihatag usab nako kaninyo ang Ginoong Hesus sa gabi nga gibudhian siya mikuha og pan ug sa nakapasalamat na siya
kini iyang gipikas-pikas ug mingon, kini mao nga akong lawas ang gipikas-pikas alang kinyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa samang paagi human sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nilingon, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa mataginom ninyo niini sa paghandom kanako. Kay sa matagkaon ninyo niining pan o mataginom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-anhi. Among lang itong amahan, Ginoo, salamat, Lord. Lord, sa kaning nga biskwit, O God, Lord. Lord, nga naghulagway ni mao ni kani ang lawas ni Kristo nga nadugmok dito sa cross alang sa mga sala, Ginoo. O kaning juice, O God, nga mao yang dugo nga imong giula dito sa cross, O God. Lord, sa bagong kasabutan ug alang sab sa mga kasalanan, Ginoo. Busa man, salamat, Ginoo, sa imong dakong gugma, O Lord. Ug mangay gyud kapasayloan, Ginoo, sa mga sala, Lord. O God, Lord, nga sa mong pagpartake, O God, Lord, nga amo gyud i-take it seriously, O God. Nga Lord, nga kanina hiusan na kami diha kanimo, O God. Nga sa imong pagbalik, O God, Lord, nga kami magauban na kami diha kanimo. Dalaygon ka, O Lord, in Jesus' name I pray. Amen. Atong kantahon sa katapusan. Lift your voices to sing to God, the Father. Makasasalagi pasaylo, sila'y mong inuan, mga matagiyagihan. Isagog ninong mga ilong, nga nasilag sa gugma mo, umisaligwa sa dalan mo. Pagkataong kayo't sagog na sa atong amahan, ipadala niya ang dugtungan na sa pagluwas. Tinubos na gibangaan, ibiyahan o isang dapat, mataong gayon ang dugma niya. Siya mong iatagan, saan mo na binibiyaan ang Espiritu na mga tulong. Nakita mga anak sa Diyos, huwag naglaong sa umaabot. Pagkataong ngayon sagod na sa atong amahan, ipadala niya ang tungtungan niya sa kaluwas. Itubos na gibangaan, ibiyahan o isang kapat, mataong ngayon ang gumayan. Pagantos, uabot man, salit ka, ang Kristo lang, pagantos, uabot man, salit ka, ang Kristo lang, ngayon sagog na sa atong amahan. Ipadala niya si Jesus. Ipadala niya ang bugtungan niya sa pagluwas. Pagkataong ngayon sagog na sa atong